Mga panibagong alituntunin sa pagpasok at paglabas ng mga lumikas na residente sa Canlaon Danger Zone, ipinatutupad si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Canlaon, nagpalabas ng mga alituntunin ang Regional Task Force Canlaon para sa pagpasok at paglabas ng mga internally displaced persons na may mahalagang aktibidad o essential activities sa expanded 6-kilometer permanent danger zone. Ayon kay Cristina Mayor ng Office of the Civil Defense Western Visayas, pinapayagang makabalik sa expanded danger zone ang mga evacuees pero dapat pasok ito sa itinakdang window time mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Walang papayagang makapasok matapos ang nasabing oras. Ang mga LGU ay dapat magtalaga ng mga pick-up points para sa agarang paglilikas sakaling magkaroon ng emergency o eruption. Ang mga opisyal ng barangay ay inaasahang tutulong sa pag-validate ng mga pumapasok at lumalabas na IDPs sa mga border control. Lahat ng IDPs ay kailangang magdala ng access pass na ipagkakaloob ng LGU. Gayon din ang kanilang valid ID para sa verifikasyon. Binigyang diin ni Director Raul Fernandez, Regional Director ng OCD6 at Chairperson ng Task Force Canlaon, ang kahalagahan ng kooperasyon ng lahat ng ahensya, LGU at mga apektadong residente para sa matagumpay na implementasyon ng mga nasabing patakaran. Ang mga alituntunin ay naglalayong maprotektahan ng mga pamilya mula sa patuloy na panganib ng Bulkang Canlaon at paghanda sa anumang mas malalang sitwasyon. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Balitang Pambansa.